mula nung araw pa sinasabi ko, pag hindi tayo ng mga mamamayan, kung hindi tayo magbantay, kung hindi natin babantayan ang gobyerno, grabe ang pangungulakot na gagawin. So, mabuti na lang, meron ng mga nagsalita, na yung mga sundalo, lumupas na yung mga issue. Yes. Kasi hindi pwedeng paliwalain yung mga information na yan. Talagang sa akin sa nakita ko, very credible. And hindi ko naiintindihan bakit hindi nila i-investigate. So, tingin niyo po kayo magtatagumpay itong impeachment laban kay BBM? Tingin ko hindi. For as long as the 13 senators in majority right now, basta magsama lang sila at walang bulito, tingin ko, wala naman talagang pinagpapasihan. Hindi mo alam bakit na tayo umabot sa ganyan. Dahil lang takot sila. Bakit po kaya sir ayaw nila maging presidente si VP Inday? Siguro ayaw nila makulong. Sir, isa na lang. Ano pong komento niyo dun sa ginawa nila kay Senator Bato de la Rosa? Grabe yun. Unang-una, ito, pananaw ko lang ito, hindi naman din ako obligado, pero sabi mo lang naman ng batas, mga naman. Ako hindi ako naniniwala na hindi kailangan dumaan sa local courts yung issue ng arrest warrant. So, yung kamukha ng ginawa nila kay Tatay Digong, ako hindi ako naniniwala na tama. Sa pagtingin ko talagang kinuha talaga siya. Again, politika naman. So, ganun din. Si Senator Bato, this is all about the impeachment sa politika. Alam nila, gusto nila 13 senators sa majority. So, gusto nilang ipahina ang 13 na yun. And siguro, ang nakikita nila, kunin ng isa para mag-ito. So, ako talagang naniniwala ko again, ang politika naman. Sir, kinakasiwan na po all na about 2013. Sir, komento niyo lang po dun sa ngayon sa Senado na si Senator Pia Cayetano na ang nagiging floating bulletin. Well, okay naman si Senator Pia. Matagal ko lang kilala si Senator Pia. Just like Senator Alan Peter, and of course, Odian Benito. Sa tingin ko naman, ang importante lang naman dito, ang inaantay ng taong bayan, ano ba talaga ang katotohanan dito sa mga pangunuran? Tungkol dun sa Manila. Kaya dapat ito. Yun ang inaantay ng taong bayan. And sa aking pananaw, tingin ko si Pia, Senator Pia, Sir, ito pa, ngayon naglabas na ang Supreme Court na dininay na yung TRO o yung request for TRO. Ibig sabihin ito sir, ang Supreme Court ay bumanig na rin sa Ako sa tingin ko hindi. I think ang antayin siguro natin yung maging decision doon sa issue na nag-point regarding nga doon sa tamang proseso. Hindi nga ito eh. Sa mga pa parang hindi pa sila sa comments sa mga panig. Pero pag nakita nyo, di ba, hindi nabigay yung PRO, pero hindi naman unanimous eh. na-deny na siya. Oo nga, deny siya dahil sa babahan. Parang may 9 na okay, pero may lima na hindi lang 951. Parang may isa na lang. 951. So, ibig sabihin, hindi yung mga naniniwala May dissent pa rin. So, ibig sabihin, hindi naniniwala na hindi makakaroon ng ginawa. Positive po siya kay buo pa. Kasi kami,
may mga batas na nagpo-conflict. Eh, hindi naman tayo ang Supreme Court. Ang DOJ, hindi naman Supreme Court. Ang NBI, hindi naman Supreme Court yan. So, antayin natin kung anong decision ng Supreme Court. So, yun lang ang sabi ko. Okay, last question. Gabetalas na talaga ito. Ano masasabi mo ngayon dun sa mga vloggers na tinitake down yung social media nila dahil sa paglaban ni Bibi Sara? Tinitake down pinapa-close, pinababantaan ng mga vloggers, binawasak sa Mga supporters ni Bibi Sara. Well, again, politika na naman to. For as long as hindi naman fake news ang sinasabi, I mean, freedom of speech, di ba? Freedom of the press. Marami rin sasabi, hindi daw kayo tuloy na press. But, ang question dito, may puntos ba ang sinasabi? Katotohanan ba ang sinasabi? Eh, kung totoo naman, anong problema? Demokrasya tayo.